Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po naman nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin Pisces, no? Sa mga nandito po ngayon, maraming salamat po sa inyo guys, no? Sa pagtangkilik po sa channel po natin, no? Talaga pong na-appreciate ko po kayo. Maraming salamat sa mga nagko-comment, no? Although sabihin po natin na hindi lahat mag-resonate kasi nga po this is a general card reading. Pero ang sa akin, mostly po fino-focus po natin yung mga tao po na kahit papaano align po at this energy this time and ano po ang zodiac sign nila. Now, ang gusto ko lang ibigay sa inyo na reading today is yung tingnan natin kung ano po yung obstacle ng Pisces ngayong taon na parating 2026, Year of the Horse and Fire Element. Now, kung bigyang tanaw po natin this year, actually no, nahirapan po ang Aries, Scorpio, ang Aries, Leo and Sagittarius this year. No, nandiyan na po yung talaga pong energy nila, against po talaga sila sa tubig. Pero kung marunong ho kayo, like ngayon po, Cancer, Scorpio and Pisces actually is like opposite po sila ng ngayong taon na to. No, ngayong taon na to is an opposite ng energy po yan, water at saka apoy. Kaya lang po etong dalawang pong ito is like kung titingnan ninyo, talo po ng apoy ang tubig. Pero hindi ko i-advise sa inyo na talunin mo ito kasi we are all four elements. Ngayon, para po ikaw mag-succeed, pagsabayan mo itong dalawa. No, you just imagine the best healing po ng ating Panginoong Nazareno. Ang ating Panginoon po na Divine Mercy, no. Ang Divine Mercy, kung makikita po niyo sa heart po niya, etong heart po niya talaga is like lumalabas po yung tubig or sabihin po natin na water and fire dito sa kabila, which is red. Now, kung i-combine mo po yung dalawa niyan, blue at saka red, ang lalabas po niya is the most healing energy, which is violet, purple violet. So sa akin, I think actually kung aware ka lang po talaga, hindi mo kailangan talunin ang any element po actually this year. Kahit sa ganito ka, malas ka ngayong taon, I don't believe really in that, no? Kasi kung aware ka po na ganito po yung energy ngayon, no? Kung aware ka po sa ating energy, and then ma-align mo siya. Of course, no? Kung ang apoy ka last year, and then tubig, tapos binangga mo siya, talo ka po sa energy po ng tubig. And the same thing po, kung sabihin pa po natin na, okay, Pisces, talunin mo yung ngayong taon na to. Which is actually parang bumangga ka rin ho sa poste. Kasi sa kanila, mas marami. Mas malaki po ang energy po ng And ang kagandahan lang po kasi ang kagandahan lang po kasi ngayong taon na to is more on balance. Kasi po, kung itotal mo, 2026, it will end up to one. Masculine energy and tinatawag po natin na kabayo is also an earth element, and then the old movement, sabayin po natin ng apoy. So Knight of Wands ang lalabasan yan, although mabilisan siya, swift siya, gano'n, parang biglaan, no, agad-agad, no. So mas marami sa atin ngayon ang gagawa ng mga bagay na hindi pa nila ginawa dati. Now, as a Pisces, ang gusto kong tingnan is like, tingnan natin kung ano yung obstacle ninyo and then goes along with it. Tingnan natin, no? It's just for fun. And maybe makakuha kayo ng aral, maybe makakuha po kayo ng idea. Kasi ito po yung natin, wini-wish po natin, no? Na kahit paano po, no? We're riding along the way, no? And reminded lang po, no, this year po, no, 'di ba, grabe po ang baha natin. At sa element po, water natin, no. And ngayong taon na to, unang simula pa lang ho ng ating taon. Hindi pa nga nag-start po yung tinatawag po nating ang Chinese calendar, which is supposed to be mag-start po siya ng February. Pero sa ngayon ho, kung nakikita ninyo, marami ng sunog. Ito yung kakaharapin natin na dilubyo ngayong taon na to. Maraming sunog and
volcanic eruption, nandyan na po yung lindol, no? Dahil po sa pressure na nasa ilalim po ng lupa, no? So, wag naman sana po na marami po sa atin ang masaktan or malalagas, no? Okay, Pisces, ano yung hindrance, obstacle ninyo ngayong taon na to? Okay, sword. An 8 of sword, and actually this is a very negative card. And eto po dahil sa parang ang pag-iisip mo kasi is nakabind ka, wala kang magagawa, nakatali ka, no? Maraming emotion ito, hindi lang actually Pisces ang merong ganito po na magagawa. So, eto ngayon ang pinaka-challenge mo, yung parang nakatali ka, parang nakabind ka, parang wala kang alam, you are surrounded by problems. Eto yung pinaka-energy po ng sword. Tingnan natin kung bakit, no? Okay? So, sorry guys. Okay, masakit na talaga yung tenga ko, no? 12 videos, so sobrang sakit na po ang lalamunan ko. Ngayon po, titingnan natin ang 8 of Swords, bakit, no? So, pwede kong makita dito na actually, ang energy po kasi natin, guys, is makukuha ko dito sa pinaka po ng two of cups. Pisces, ha, Pisces. Ngayon, kuminsan kasi sa sitwasyon mo kasi ngayon, pwede kong sabihin po na para kasing at this moment wala kang magagawa. Pisces, wala kang magagawa ngayong taon na to. Gusto mo talaga, may plano ka nga aalis, may plano ka po na kumita po ng kumuha po ng ibang I think bahay, sasakyan, and sa trabaho mo, like gano'n, no? Pero mas nakikita ko dito, Cancer, kahit papaano po is like you are living in illusion, para kasing the moon, parang mayroon ka kasing ina-attain na para kasing imposible po siya, pero you are very trusting na ibibigay ito sa iyo, no? Cancer, Pisces, no? Pisces. So, ngayon, actually, hindi naman siya ganun kagrabe. Ang makikita ko lang dito is just like, medyo makakaroon kayo ng problema po sa, magkaroon kayo ng problema po, I think, sa lupa. Pwedeng sabihin, hindi siya lupa, pwedeng sabihin po natin na mga papeles po na kailangan mong ayusin regarding po ito sa sasakyan or paglilipat po ng bahay, or lilipat ho kayo ng ibang bahay. Now, Two of Cups and Temperance. Pwedeng sabihin po natin na yung asawa ninyo, jowa ninyo, mahal ninyo sa buhay is kuminsan po talaga po itong actually yung parang siya po kasi ang major nagdedesisyon para sa iyo. Ito yung nakikita ko, and there's nothing you can do about it, no? At etong ganun. Kasi parang sa halimbawa mag-asawa kayo, ang major na nagdedesisyon sa inyong dalawa is yung partner mo. And sometimes there's nothing you can do about that one. And kuminsan kasi dahil po ito sa sitwasyon po na parang mas malakas siya sa iyo emotionally, pwedeng sabihin po natin na more on mas ano siya doon, mas gamay siya sa ginagawa ninyong dalawa. Kasi kung sabihin po natin na mag-asawa kayo, so mayroon kayong ginagawa na sumusunod ka lang kung ano ang gusto niya mangyari. Pisces ito, ha. But then kuminsan din, meron din ako nakikita dito na dahil dito, no, nagkaroon ka ng problema po sa pamilya mo. Parang nakikita ko dito na paningin ng pamilya mo sa iyo, like nagiging under desire ka na, or parang ikaw po na babae, parang nagayuma ka na, no, parang inano ka na po ng asawa mo, hinihiwalay ka niya sa pamilya, no, parang ganun ang nakikita ko dito, no. But sometimes you wanna walk away, kaya nga po may trabaho ka, may ginagawa ka sa bahay, kung minsan aalis ka, parang nawawalan ho kayo ng gana. And dito naman ho sa last po, may
aasikasuhin ako, no? May aasikasuhin kayong dokumento na kung saan po regarding po ito sa lupa. As I said, kung hindi siya lupa, parang bahay, property, gano'n, no? And mayroon akong makikita dito na magiging kaso this year. Pero actually magiging sa iyo kung halimbawa po nakikipag-away o nakikipag-battle ka po about po sa lupa o sa sasakyan o sa bahay po, mananalo ho kayo, makukuha ninyo yan. Kung gustuhin mo yan, makukuha mo. Okay? Kung minsan kasi naka-tied up ka po sa mga bagay na hindi mo gusto pero wala kang magagawa at this time. Now, ngayon, kung titingnan ko yung card mo, kasi ang nakikita ko dito parang hindi masyadong more on stress ka talaga. So far, mayroon kang gagawin pero hindi mo siya magagawa. You wanna walk away and start a new things, pero actually ang problema nga po niyan is like naka-tie up ka po sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Andyan din po yung marami ka sanang gagawin, you are still waiting hanggang ngayon. Naghihintay ho kayo. And I cannot say na this is a bad card or a bad energy, pero kung alisin mo kasi to, no, kung halimbawa man po, no, kasi ito kasi like sa isip lang, hindi naman actually masama ang ginagawa ng asawa mo, no, parang kasi sa akin, no, hindi naman ikaw nagiging under desire, paningin lang po ito ng pamilya mo, pero hindi man po totoo yan. Kasi kung makikita ko dito, kung minsan kasi kumbaga delusion, or sabihin po natin na parang meron ka kasing inaatim na parang imposibleng mangyari. Pero kung talaga pong, kasi nga the fool, kahit nga dito, kahit sabihin po natin itong sasakyan, maging sa iyo man, no, and eto naman pong pamilya mo na parang nagkakaroon ka ng problema dyan, no, makukuha mo man, makakaalis kayo, makakatravel kayo. And dito naman sa work, no, kahit sabihin po natin may tinatrabaho ka ngayon, sometimes you wanna walk away and start a new things, and still good things po ang lumalabas, no. Lahat po ng card mo I think overall nitong card sa inyo, Pisces, is just like marami kang dadaanin na problema this year, pero more on lahat yan mari-resolve mo. Kumbaga sa akin, magagawan mo siya ng paraan. Magagawan mo siya ng ways po na kung paano po ganito, ganyan. No? Kasi makikita ko ito, kalma ho card nyo. Kalma siya, although sabihin po natin wala kang magagawa, okay lang, hindi ka po nakikipag-away, which is also a good thing. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi ay kung mag-a-agree ka po sa asawa mo, which is you think na is okay, then wala akong makikitang problema doon. Kasi kahit sabihin po natin na yung mga bilas mo, yung mga kapatid mo, against siya sa ginagawa ng asawa mo, wala ka magagawa dun. Kasi sabi ko nga sa iyo, is like, kung ano man po ang ninanais ninyong dalawa, makukuha po ninyo at the end. Hindi lang po talaga, parang emotionally lang po talaga, is like, wala kang magagawa ba? Parang naka-tied up ka pa, parang hindi mo alam kung anong gagawin, parang hindi mo alam kung ano, pero magagawa mo siyang solusyon, no? Kasi dalawa ho kasi kayo nagpaplano, dalawa ho kayo mag-asawa. Kung sabihin po natin kung sino man yan, pamilya mo man, partner mo man, and temperance po talaga is like, sabihin po natin na although marami po ang nag-aano sa inyo, naninira sa inyong dalawa, okay naman ho, kayang-kaya ho ninyo, no? O hindi masyadong mahirap ang Pisces, ang ano ng Pisces ngayong taon na to. Hindi siya ganun. Although sabihin ng iba, yeah, ganito, ganyan. Okay, di ka naman po actually nakikinig. You wanna walk away and change a new job or change new setting, new job, but okay, pa rin, nakakaano kayo. Kasi at the end po, ma'am, eto kasing dalawa na to, at the end, lahat po ng desire mo, yung gusto mo, hindi lang yung sa asawa, kundi yung yung nasa puso mo ba, kung anong gusto mo, makukuha mo siya at the end. Kasi you see this card, no? This is a good card. Hindi po siya opposite to each other, no? Which is actually both side, no? Kayang-kaya, kinakaya niyong dalawa, kahit ano. Kumbagang, kayo yung parang mag-asawa na, like say, until the end, magkasama kayo.
Ikaw yung tao na okay kung wala kang asawa, hindi ka asawa, ikaw yung tao kasi na gusto mo makukuha mo rin at the end, makukuha mo rin siya either way ikaw lang mag-isa, no? Kasi actually ang two of cups is also symbolize of your own desire, your own heart, kung ano talagang gusto mo, kung ano talaga yung ninanais mo, no? Ganito, ganyan lahat po yan is like parang makukuha mo siya this year. Sabi ko nga sa inyo, and I was thinking na kasi last year alam ko ang Leo na parang hirap po sila last year. Nag-uumpisa lang po parang maging okay sila pagdating po ng November, December, no? The same thing with Aries, no? Parang maganda na po yung card nila pagdating po ng ng November, December na hanggang mag-January po magiging okay na po yan. Hindi na po sila masyadong madadrawn po ng energy nila. So ito ang nakikita ko sa Pisces, no? Ang Pisces kasi is just like water. I really thought na pinakamalas o sabihin po natin na pinaka low energy is ngayong taon is mga water element. I can see, no, it's not. Kasi actually, kung paghaluin mo yung energy, it's not a sense of water talaga, no, in the sense na physical water at saka apoy, kundi yung energy both, no, yung emotion at saka yung kaluluwa mo at saka yung spirit mo maging isa. And then you can really get what you want. Kasi yun po ang binibigay po ng ating mahal na Divine Mercy. Yung parang kumbaga sa akin, kahit gaano pa kabigat ang kasalanan mo, kahit gaano pa kung magdadasal ka po sa Kanya, patawarin ka po niya or ibibigay po niya lahat ng gusto mo. So ito ang nakikita ko sa inyo guys, no, sa lahat po ng Pisces ngayon. So tingnan natin sa ating Lenormand. Lenormand, ano po ang sagabal ng Pisces February 19 hanggang March 20? Okay, Clover. Okay, Sheep. May nakita ako dito na travel, pero parang you will undecided kung gagawin niyo ito o hindi. Kasi may nakita ako dito na okay, ang Clover mo, parang kuminsan po nahihirapan ka kasi kulang ka po sa budget, parang ang pera mo konti lang, and you are trying really po na makukuha mo to. And sa bahay mo, merong bata na kuminsan po nagbibigay sa inang swerte, nagbibigay sa inang and travel overseas. And may makakasama ho kayo, no? And actually guys, sa ngayon, sabihin natin na there is a star, hope, pag-asa kung anong gusto mong gawin. And ang lumabas po dito is the snake. Actually, the snake, hindi siya sa lahat ng pagkakataon masama. Pero dito sa card na to, parang nagbibigay sa iyo kasi ng like say parang garden, yung parang hindi totoo lahat po ng mga pangarap mo, parang dinidiscourage ka po ba ng energy po na to. But kung pakikinggan mo po siya, kasi straight sa the star and travel, so pwede pong sabihin natin na may travel ho kayo, madidili lang po siya, pero very positive. Now, sabihin po natin kasi kung minsan ang ahas is also symbolize po ng paulit-ulit. Kumbaga sa akin, naghihintay ka matagal na, no, waiting, and hanggang sa makukuha mo pa rin yung gusto mo. Para sa akin, is still a good sign, kaya sabihin po natin, in the past po, parang hindi, garden is sometimes po parang malabo. Sabihin po natin na, hindi naman siya malabo in terms po, ang garden kasi parang hindi totoo. Kasi ang garden, inayos siya, no, inarrange, no, ayon po siya sa na gusto mo. But hindi mo naman siya ang garden, kung makikita mo, there is someone tending to it, 'di ba? Wala ka naman, hindi mo makikita ang kagandahan po ng isang garden, or hindi mo naman matatawag na garden yan kung wala po nag-aasikaso dyan. And then you also one of it. Parang sa akin, marami kang pangarap, marami kang gustong gawin. Although sabihin po natin na sa iba, hindi po na-appreciate, di po siya na pero ito kasi ang inaasahan mo.
no, and yeah, sabihin natin na matagal ka na po naghihintay, no, sabihin po natin na matagal na po ikaw na kumaga sa akin, nakaupo ka na doon, tapos tinitingnan mo kung kailan siya mahimsa, no, but still andun pa rin, okay pa rin po siya, wala pa akong nakikitang problema, no, makukuha mo Pisces ang lahat pa rin ng gusto mo. And although maraming problema na darating, pero okay lang ho, no, kasi kayang-kaya ninyo ba? Kumbaga, mabibigyan po niyo yung solusyon lahat po ng problema. Okay? Life messages po, tingnan natin. Crossing into the light, no. Ito yung pinakamahirap, no. Okay, basahin ko I face a new bridge on my journey to inner transformation. Like every day, I practice the laws of universe love. I approach the current situation with positivity, knowing it will help me grow and evolve. As I cross the bridge toward the light, I am reminded the true meaning of life, no. Parang sabihin ko sa inyo guys na parang nasa nasa crossover ka. Yung parang from one point to that point. Ayun kasi ang nakikita ko sa iyo, Pisces. Yung parang meron ka talagang ginagawa na hinihintay mo po na makatawid ka o hinihintay mo po na makukuha mo. I like this image, no, para pong napakaganda po niya. Ito kasing mga pula dito na symbolize po niya sa akin is just like ito yung passion mo, ito yung hirap na dinanas mo, and ito yung mga pagsubok na dumarating sa iyo. Pero at the end po makikita mo blue horizon po na talaga pong is a good thing, no. Good thing, parang may pag-asa po lahat po ng ginagawa mo. Thank you very much po sa inyo. And welcome po Pisces, no, see you again next time. Maraming salamat po.